Hello everyone! Here we are again, Buhay Teacher. Home visitation naman po tayo ngayon. Need po nating bisitahin ang mga estudyante po natin na di ganong pumapasok sa school at sa mga estudyanteng medyo may problema sa pag-aaral. Medyo malayo din po ang ating pupuntahan. Mahirap po ang mag-home visit dito pero kailangan nating mag-sacrifice para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Mahirap mag-home visit guys, especially sa ganitong mga lugar na medyo mahirap. Pero bilang isang guro, bilang isang teacher, kailangan nating magtiis at gawin ang ating responsibilities, ayan, o responsibilidad, ayan. Ang ginagawa na lamang po natin, o ako, ang ginagawa ko na lamang po sa mga ganitong sitwasyon ay ini-enjoy ko na lang. Ayan, just like enjoying the place na madadaanan po natin. So, I am a nature lover. So, imbes na ma-stress dahil napakalayo ng lugar na pupuntahan, mag-enjoy na lang tayo sa mga tanawin na makikita po natin sa madadaanan po natin. O, di ba? Nakikita naman po ninyo na napakaganda po ng mga tanawin na nadadaanan po natin. Ayan. So, kasi ang pupuntahan po natin ay bundok. Baryong-baryo po talaga. Ayan. So, ang ginawa ko, kinuhanan ko po, magko-content na lang po ako. Ayan, kinuhanan ko po yung mga tanawin na madadaanan po natin. Ang ganda-ganda po kasi, di ba, nakakaalis stress. Ang bundok na nakikita mo sa paligid. Ayan, yung clouds. Di ba, ang ganda ng mga clouds formation. So, eto na nga po tayo. Nakarating na nga po tayo dito po sa ating sadya. Ayan, kung saan po tayo bibisita. Ayan, so, hahanapin po natin ngayon yung mga parents ng mga estudyante po natin na medyo may problema. Ayan, so ito na nga po, nakausap na po natin yung mga parents na isa. Ayan, tapos meron po tayong sasadyahin po dyan sa baba na ang daan ay medyo mahirap, maputik, mataas, aakyat ka. Pero bilang isang teacher, kailangan po nating pagtiisan po lahat ang mga ganitong lugar po ng ating mga mag-aaral. Kahit gaano po kalayo, kahit gaano kahirap, kailangan nating bisitahin, kailangan nating ma-reach out ang ating mga parents. Ayan, para malaman po nila kung ano po yung mga sitwasyon po ng kanilang mga anak. Ayan. So, nag-enjoy naman po kami. Mababait naman po silang lahat. Ayan. So, dito nga po, pauwi na po tayo. Ayan. Nasa kabilang side naman po ako ngayon ng bintana ng sasakyan po natin. Kaya kuhang-kuha ko po yung magandang tanawin na yan. May ano po doon, may ilog. Ayan. So, gandang tingnan yung mga kawayan, mga bamboo na madadaanan po natin. Yan, kita-kita po yung ilog dun po sa baba. Kasi nasa taas po tayo actually eh. Ayan, mga puno na madadaanan po natin. Ang ganda-ganda pong tingnan yung mga green na mga ulay ng puno. Diba? Mga saging. May mga nyog din. Ayan. So, ganyan guys ang ginagawa ng isang teacher. Imbes na ma-stress, i-enjoy mo na lang. Diba? I-enjoy mo na lang sa ibang paraan. Gaya nga ng sabi ko kanina, i-enjoy ko na lang sa mga tanawin na nakikita po natin. Ayan. Diba? Ang ganda oh. Ilog po yun eh, yung nasa baba.
Ayan, tapos kita yung bundok, kita din yung mga tanim nila, may mga saging, may mga mais. Kasi ang kanilang mga produkto po dito ay mga mais, mga saging, mga ganun pang mga products po nila dito. Actually, Bautista, San Agustin, Isabela. Ayan. So, bundok po talaga. Kaya umakyat po tayo kanina ng bundok. Ayan. So, ganyan po. Mag-enjoy na lang po tayo. Ayan, mga nakakita po ako dyan ng mga wild vines, wild plants. Ayan. So, ganyan po ang trabaho ng isang guro. Hindi lamang po basta magturo, kundi kailangan po nating ma-reach out ang mga estudyante po natin. Kung ano na po ba ang mga nangyari, ayan. So, ang mga cases po ng mga estudyante po natin, meron po yung mga ando lamang ang nasa boarding house lamang po nila, mga hindi pumapasok, mga ganun. Nakala ng mga parents ay pumapasok sila. Meron din naman po tayong mga estudyante na kaya hindi po nakakapasok dahil may mga sakit sila, nagkasakit po sila. May mga estudyante naman po tayo na hindi nakakapasok dahil nagtatrabaho na po sila kasi wala na pong ibang maasahan, ganun. At least nalalaman po natin ang case po ng mga estudyante po natin kung bakit po sila mga hindi po nakakapasok. So marami pong mga dahilan po kung bakit po hindi nakakapasok po yung mga estudyante po natin. Yung iba naman, sila po yung mga provider. Kasi pag baryo po yung mga estudyante po natin, may mga edad na po sila, mga 21, 19 years old, mga ganun po. At kailangan po nilang kumita din po ng pera. Ganyan. Kapag ganun pong mga sitwasyon po, kailangan din po nating i-consider po. Kasi tayo po, nakatutok po tayo sa mga mag-aaral. Kaya, kumbaga, meron po tayong kasabihan po dito sa DepEd na lahat ay may karapatang mag-aral. Kumbaga, wala pong maiiwan. Kaya gawan po natin ng paraan ang mga estudyante po natin na kung ano pong way ang dapat po natin may bigay sa kanila para may pagpatuloy lamang po nila ang kanilang pag-aaral at especially para makamit po nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kasi ito po ang role natin bilang isang teacher. Ayan. So ito po yung mga nadaanan po natin. Ayan. Then, may dinaanan pa po kami dyan. Mamaya po, may madadaanan pa po tayo dyan na estudyante na matagal na pong hindi pumapasok kasi nga po ay may sakit. Pero ang ginawa na lamang po natin sa mga ganong mga estudyante po na hindi po talaga kayang pumasok pero gusto naman pong mag-aral ay modular na lang po ang ginagawa po natin. Binibigyan na lamang po natin sila ng mga activities, learning activity sheets, ng mga lessons, ng mga modules, para makapagpatuloy pa rin po sila sa kanilang mga pag-aaral kasi hindi naman po natin maiwasan ng mga ganong mga sitwasyon. And ito nga po yung bahay po ng estudyante po natin na may sakit na gusto pong makatapos din po sa pag-aaral pero may sakit nga po, hindi po kayang pumasok po sa school. And last po, ito po, dumaan po kami dito sa kamag-anak. Ayan, nagaling